Basahin po natin muli ang verses 17 to 32. Ephesians chapter 4, verse 17 to 32. Kung nakita na po, sa malakas at masayang amen. Salitang pagbasa, ako po sa verse 17, kayo po sa 18, sabay-sabay po tayo sa 32. Verse 17, This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Verse 18, kayo po. Having the understanding darkened, being believed that the light of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work or uncleanness with greediness. Verse 20. But ye have not so learned Christ. If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus. Verse 22. That ye put out concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts. And be renewed in the spirit of your mind. Verse 24. And thou be put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Verse 26. Be angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Neither give place to the devil. Verse 28. Let him that sows steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give it to him that liveth. Let no corrupt communications proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Verse 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby Jesus will be the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Verse 32. Altogether ready free. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umupo, pumikit, tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat ikaw pong aming Diyos na dakila at makapangyarihan. Salamat po Ama sa napakaraming biyaya, pagpapala na amin po natatanggap mula sa iyo. Salamat, patuloy mo pong dinirinig ang aming po mga panalangin. Binibigyan kami ng mga favor. Maring hindi po kami karapat-dapat sa mga biyaya, subalit salamat po Ama. Pinagpapala mo pa rin patuloy ang aming po mga buhay. Patawad po kami sa aming mga pagkukulang, kasalanang nagagawa. Pakalinisin mo po ang aming puso at isipan, at ihanda mo po ito sa pakikinig ng iyong pong banal na salita. At dalangin ko po na ang aming po mga dila ay ito po ay magamit sa inyong pong kalulhatian, at ito po ay maiwasan po namin ang mga pagsasalita na hindi po maganda. At salamat po sa gabing ito, sa buhay ng mga kapatiran na nandirito ngayon. Pagpalain mo po at dinggin mo po ang kanila po mga panalangin, at dalangin din po namin ang mga Cebuano na naapektuhan po ng malakas na lindol. Tulungan mo po sila, at nawa po Panginoon ay patuloy na lumaganap ang inyong pong banal na salita, at sila po ay maligtas. Tanggapin po nila ang aming pong Panginoong Jesus bilang kanila pong Panginoong tagapagligtas. At dalangin ko rin po yung mga naapektuhan po ng bagyo doon po sa Masbate. Tulungan mo rin po sila. Umaasa po kami nananampalataya na patuloy mo po didinggin ang aming pong panalangin. Umaasa po kami nananampalataya na hindi mo po pababayaan ang buhay ng bawat isa, sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, maawain at mapagmahal. At nawa po Panginoon, patuloy po kayo magligtas sa bayang ito. Kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Ito po ang aming pong dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mabot. So, ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat din po sa Panginoon sapagkat sinagot ang ating pong prayer. So yun po, na talagang biyaya ng Panginoon ay ilang araw na lang
magagamit na po yung sasakyan. At konting tiis na lang at yung po ang gusto talaga na talagang ipa-detail. At sabi ko nga, yung sasakyan na may pag-asang pumogi at driver, wala na. Kaya yun. Kaya ang sasakyan po ngayon, hindi po natin muna magagamit. Pero ilang araw na lang at talaga yun po ay magagamit na. So, at tayo nga po, kanina, sinabi nga po ni Brother Martin, yung sa kanya pong misis. Kasi ang totoo po doon talaga basta nag-pray lang po kami na ma-increasean hanggang sa tumawag nga ang misis niya na yun nga na may plano yung management na i-increasean talaga. Tapos sabi nga ni Brother Marlo sa kanyang misis, pinag-pray namin dito. Yun. So yun po, ako po kapag ako po ay nag-pray sa Panginoon, hindi ko po nililimitahan ng prayer. Hindi ko po nililimitahan ang aking hinihingi sa Kanya. Sapagkat ang Diyos po ay makapangyarihan, wala pong imposible sa Kanya. Kaya kung talagang karapat-dapat po ay talagang ibibigay po ng Panginoon. At kung ito po ay ayon sa Kanyang kalooban, ay talagang ibibigay. So mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, mensahe ng Diyos ngayong gabi, ito pong verse 30. And grieve not the Holy Spirit. So sa Tagalog ay huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo. Huwag bigyan ng kalungkutan. So ibig sabihin po mga kapatid, mga minamahal, ang banal na Espiritu, ang Diyos, siya po ay nalulungkot. Ibig sabihin po, ang Diyos, ang banal na Espiritu, mga kapatid, minsan sa ating pong buhay ay hindi po siya natutuwa. Amen po ba? So talagang kung bakit nga po nagkakaroon ng mga lindol, pagbaha, at iba't ibang mga klase ng sakuna, sapagkat tayong mga tao ay meron tayong mga ginagawa na hindi ikinatutuwa ng Diyos, na talagang ang Diyos, ang banal na Espiritu po ay nalulungkot. At tayo po mga kapatid, mga minamahal, tayo na mga tumanggap kay Kristo. Ang sabi nga po ng Ephesians chapter 1 verse 13, sabi po dito, reminders lang po ano po, sabi po, nasa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So ang Diyos po, ang banal na Espiritu ngayon ay nasa sa atin ng puso. Kaya talagang siya po ay lagi na po natin kasama. At ang banal na Espiritu po ay talagang hindi na po siya aalis. At sapagkat ito po ang prayer ng ating Panginoon Jesus sa John 14 verse 16. Ang sabi po ng Panginoon Jesus, ako'y dadalangin sa Ama upang kaibigyan ng ibang mga alip na siyang sa inyo magpakailan pa man. So sabi po ng verse 16, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. So ano man ang mangyari, makagawa man tayo ng kasalanan, mananatili sa atin ang banal na Espiritu. Subalit kapag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, ang banal na Espiritu, ang ating Diyos po ay napipighati, nalulungkot, hindi po siya natutuwa sa atin. So yan po ang preaching, talagang in-English mo natin, Tagalog mo pa. So para maintindihan talaga. So kung hindi nyo po maintindihan, wala na akong magagawa. So hindi ako marunong magbisaya. Okay? So, ano sa iyo? Ano sa iyo? So hindi ako marunong yan, ha? So mga kapatid, mga minamahal, so grieve not the Holy Spirit. Huwag pighatiin, huwag bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu. So mga kapatid, ngayong pong gabi, the Holy Spirit was grieved. So nalulungkot, hindi natutuwa ang banal na Espiritu when there is no, sabi po ng verse 31, 32, let all bitterness and wrath, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at pagdilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, 32, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin mga patawaran kayo sa isa't isa. Gayon naman ng pagpapatawad, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So una mga kapatid, mga minamahal, the Holy Spirit was grieved when there is no reconciliation. Nalulungkot ang Diyos, ang banal na Espiritu, kapag ang kanyang mga anak ay hindi nagkakasundo-sundo. That's right. Kapag ang kanyang mga anak ay hindi nagpapatawaran sa isa't isa.
Kapag ang kanyang mga anak, tayo mga mananampalataya ay nag-aaway-away. So mga kapatid, mga minamahal, when there is no reconciliation. So yun po yung sinasabi dito ng mga talata na talagang let all bitterness, ang lahat ng kapaitan na ito and wrath, itong puot, galit, and anger, clamor, and evil speaking, yung hindi natin yung pagsasalita natin na masama ay ating alisin, be put away from you with all malice. Alisin po natin yan, sapagkat kapag tayo may galit puot sa ating puso, ay ito ay magbubunga sa atin ng talagang hindi pagkakasundo. At talagang sinabi po dito, and be kind one to another. So, kaya sana mga kapatid, nakikita sa atin na napakabait natin sa isa't isa. Diba? Na maaaring hindi kanyang ginagawa ng mabuti, dapat gawan mo pa rin yan ng kabutihan. Yun po yung sinasabi dito, be kind one to another. Hindi nais ng Diyos na kaya ka lamang magiging mabait kasi mabait yung kapwa mo. Diba? So, talagang sinasabi ng talata na talagang kung ginawa tayo na hindi maganda, ay gawa natin ng kabutihan, maging mabait pa rin tayo sa Kanya. Huwag tayong gaganti. So, the Holy Spirit was given, there is no reconciliation in the believers. Kung hindi talaga nagkakasundo, walang pagkakasundo sa mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ibig sabihin, God wants to see us united. Ito po yung nais talaga ng Diyos sa atin, na tayo po ay nakikita, na tayo po ay nagkakaisa, nagkakasundo. Ano sabi po ng verse 3? Ephesians chapter 4, verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. So ito po yung nais ng Diyos sa atin, na talagang makita na tayo nagkakaisa, nagkakasundo, nagmamahalan. So yun po ang nais ng Diyos, na talagang meron po tayong reconciliation. So hindi matutuwa ang banal na Espiritu kapag tayo ay nagwatak-watak, na kapag tayo ay nag-aaway-away. Parang sa tahanan, di ba? So ang magulang ay nalulungkot kapag nakikita ang kanyang mga anak ay nag-aaway-away, na nakikita ang kanyang mga anak ay hindi nagkakasundo. So mga kapatid, ganun din, bilang tayo po yung mga anak na ng Diyos, dapat nakikita sa atin ang pagkakaisa. God wants to see us united and unmovable. Verse 14, tinan niyo po, unmovable, verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the spirit of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Na nais ng Diyos, tayo po ay talagang manatili sa gawain. Diba? Unmovable. So yung ating mga galit na ito yung magkokos kung bakit tayo umaalis sa ministry. Yung galit natin sa ating puso, yun ang nagkokos, nagiging dahilan bakit iniiwan ang ministry. So hindi po matutuwa ang Diyos, ang banal na Espiritu, kapag tayo po umaalis sa ministry, kapag hindi tayo nagkakasundo. So kaya nais ng Diyos sa atin, tayo po ay magkaisa. So mga kapatid, ito yung nais ng Diyos sa atin, reconciliations of the believers. So the Holy Spirit was given, there is no reconciliations in the believers. So God wants to see us united, unmovable. And then verse 12 to 15, tinan niyo po yung Bible. Kasi kapag talagang anger yung naghahari sa atin, di ba, yung buod, yung galit, so yung mga malalaswang salita naghahari sa atin. Sabi po dito sa verse 12 to 15, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity. So binanggit po ulit ang salitang unity, na tayo dapat magkaisa, of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, 14, so that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the spirit of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Verse 15, but speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. So God wants to see us usable. Nais ng Diyos na makita tayong kagamit-gamit sa ministry.
Pero kung maghahari nga po sa atin itong galit na sinasabi dito, yung mga kaplaitan, yung bitter tayo, hindi tayo magiging kagamit-gamit sa ministry. Diba? At magiging dahilan pa ito para iwan natin, pabayaan natin ang ministry. At dapat ang ministry talagang pahalagahan. Kung ano mang ministry mayroon ka sa church, pahalagahan mo na yan. Only one life, yun nga sinabi ng tinanta kanina, yung special number, isa lamang ang buhay natin. At huwag na natin sayangin pa. At kung ano lamang ang ginawa natin para kay Kristo, ito yung mananatili magpakailan paman. So only what's done for Christ will last. Kaya mga kapatid, mga minamahal, the Holy Spirit was grieved when there is no reconciliation in the believers. Kung walang pagkakasundo sa mga mananampalataya. Kaya sana sikapin po natin na tayo po talaga ay magkasundo dito, na tayo ay talagang hanggang sa pagbabalik ng Panginoon ay nakikita na tayo ay nagkakaisa, nagtutulungan. So, ayaw ko talaga ng gulo. Sino ba sa inyo mayroong gusto ng gulo? Di ba? So, kaya kung pinapay-pray mo yung kapayapaan, di ba? Sana ang bawat Kristiyano, ang bawat mananampalataya, nagpe-pray ng kapayapaan. Pero yung mga tao sa mundong ito, especially sa bansa natin, ang tanong, nagpe-pray ba sila ng kapayapaan? Kasi kung nagpe-pray sila ng kapayapaan, ay di sana talagang wala ng mga rally-rally pa. Diba? Kung nagpe-pray sila ng kapayapaan, walang kaguluhang mga mangyayari. Pero hindi lahat talaga ay nagpe-pray ng kapayapaan. Kaya makikita natin ang gusto ng ibang tao, kaguluhan. So mga kapatid, mga minamahal, the Holy Spirit, ang banal na Espiritu, hindi natutuwa, nalulungkot po siya kapag wala tayong pagkakaisa, wala tayong pagkakasundo. Kung nananatili sa ating puso yung sinasabi nga dito, anger, bitterness, wrath, clamor, evil speaking, mga masasamang pananalita. So sabi nga po dito, be put away from you, ating alisin sa ating buhay. Ito mga salitang hindi maganda. At sabi nga po, be kind one to another. So kung nagugutom ang iyong kapatid, pakainin mo siya, bigyan mo siya ng pagkain, di ba? Kung nauuhaw yung kaaway mo, painumin mo pa rin. Be kind one to another. Inaaway ka niyan, bigyan mo pa rin gawan mo pa rin ng kabutihan. Diba? Kasi hindi matutuwa at nalulungkot ang banal na Espiritu kapag ang masama ay ginantihan mo ng masama. Napakalinaw po ng mensahe. Kaya nga po sabi ng Roma chapter 12 verse 19 to 21, tingnan po natin. Roma chapter 12 verse 19 to 21. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Hayaan natin ang Diyos ang gumanti. Diba? At huwag natin ipag-pray na magkasakit ka sana, huwag ganon. Diba? So, ipag-pray natin na bawat isa mabago ang pag-uugali. Diba? Ganon dapat ang ugali ng isang Kristiyano, mabago ang pag-uugali ng taong kagalit mo. At hayaan natin ng Diyos ang magbigay ng parusa. Then sabi pa dito sa verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. So, huwag natin gantihan ng masama ang masama. Kundi gantihan natin ang masama ng mabuti. So mga kapatid, mga minamahal, the Holy Spirit, ang banal na Espiritu, nalulungkot kapag walang pagkakaisa, pagtutulungan, at pagkakasundo sa mga mananampalataya. Pangalawa, Ephesians chapter 4, verse 23. Ang sabi po ng verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. So, na tayo po ay dapat nababago kayo mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Kamusta ba ang ating pag-iisip? Kulang-kulang pa rin ba? Diba? Kamusta ba ang ating pag-iisip? Kulang na yata ng tornilyo. Diba? So, dapat nababago ang ating pag-iisip. So, mga kapatid, pangalawa po, the Holy Spirit was grieved when there is no renewal in the believers. Kung walang pagbabago, sinasabi natin tayo ligtas, sinasabi natin tayo mga anak ng Diyos, sinasabi natin tinanggap natin si Kristo sa ating puso bilang Panginoong tagapagligtas, pero nakakalungkot, walang pagbabago.
Kung mayroon mang pagbabago, oo, nagbabasa ng Bible, sumasamba, pero dapat, ang sabi nga po dito, put away, di ba? Ang sabi ng 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness, na tayo po ay bihisin natin, isuot natin ang bagong pagkatao. At ang sabi nga po dito ay talagang put away. Nasaan ba yun? Yung verse 25. Oh, putting away, lying, speak every man truth. So, sabi pa ng talata ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. So, dapat yung dating nating pagkatao, yung masasama nating ugali, di ba, ay dapat nawawala na yan. So, hindi pwedeng pagsamahin pa rin natin yung malinis at yung madumi. Di ba, kapag tayo ay may mga damit, yung ating isinuot, di ba, kapag hinubad, isasama mo ba yan doon sa mga malilinis? Di ba, hindi. Yung ating mga sinuot na ito, diretso na doon sa labahan. So, nakabukod. So, mga kapatid, mga minamahal, tapos kapag madumi na talaga, sino kaya sa atin ang nagsusot pa ng maduming damit? Pastor, nagtitipid di ba? Sayang ang sabon, Pastor, sayang ang tubig. Pero sa ating pong buhay, mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po dito sa Bible, sa salita ng Diyos, na talagang put on the new man, and then verse 25, putting away lying, so alisin na natin ang pagsisinungaling, at magsalita na nga po tayo ng katotohanan sa ating kapwa, for we are members one of another. So mga kapatid, nalulungkot ang banal na espiritu kung nakikita ka nga, nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray ka, pero at the same time, from Monday to Saturday, ganun pa rin ang buhay mo, nagsasalita ka pa rin ng bad words, kung ano yung ginagawa ng mga unbelievers, ganun pa rin ang ginagawa mo, di ba? So kung sila'y nagsasalita ng bad words, nagsasalita ka rin ng bad words, kung sila'y nagdadamit ng maiksi, nagdadamit ka pa rin ng maiksi, di ba? Kung sila ay naninira ng kapwa nila, ay naninira ka din ng kapwa mo. Diba? So hindi po natutuwa ang banal na espiritu kung hindi ka nababago, kung hindi tayo nababago ang ating buhay. So the Holy Spirit was grieved when there is no renewal in the believers. So kaya mga kapatid, suriin natin yung ating isipan, baka napakarumi pa rin ang ating isipan. Na lagi natin iniisip, gaganti tayo. Diba? So dapat bilang mananampalataya, hindi na natin iniisip ang pagganti, at ang pagganti ay sa Panginoon. Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So mga kapatid, mga minamahal, baguhin na natin ang ating kaisipan. At ang sabi po ng Roma chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world. Huwag tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan ito, but be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So yun po, nabaguhin na natin ang ating kaisipan. So diba, meron tayong may mga tao na talagang kaisipan ay tawag doon ay crab mentality. So alam nyo ba yung crab mentality? Yung naghihilahan pababa, naghihilahang pabagsak, di ba? Na talagang gusto nila ibagsak ang kanilang kapwa. So kung tayo po ay Kristiyano, dapat yung ating kapwa na talaga nandun sa baba ay ating ini-encourage na sila ay may taas. Na kung sila man ay mahina, spiritual, sila ay ating ini-encourage na lumakas spiritually. So hindi yung talagang ibinabagsak pa natin sila. And then tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Corinthians chapter 13, verse 11 ba yun? Tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 13. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. So mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po'y tunay ng Kristiyano, dapat alisin na po natin yung mga childish things na to. Diba? Yung pagiging isip bata. So dapat tayo po ay nagmamature. So nais ng Diyos na tayo ay pagbuhi, mabagong ating kaisipan upang hindi tayo pagmula ng problema sa church. Diba? Sabi nga sa preaching ni Pastor John Mas,
Kung hindi ka magmamature, ikaw yung magiging cause, ikaw yung magiging problema sa church. So ito pa yung gusto natin, na tayo yung problema ng church. So mga kapatid, kung tayo po ay Kristiyano mananampalataya, dapat hindi tayo naging cause ng problema sa church. So dapat na mabago ang ating isipan, renewal in the believers. So the Holy Spirit was grieved kapag tayo po ay talagang problema sa church na ating kinabibilangan, nalulungkot ang banal na Espiritu. So kung hindi tayo nagiging kagamit-gamit sa church na ating kinabibilangan, nalulungkot ang banal na Espiritu. Kapag tayo gumagawa pa rin ng kasalanan, nalulungkot ang banal na Espiritu. Kapag hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos without application, tayo tagapakinig lamang, nalulungkot ang banal na Espiritu. Hindi talaga natutuwa. At ang banal na Espiritu ang Diyos, kapag nalulungkot po yan, every time na tayo darating dito sa church ng lake, so nalulungkot yan. Pagsamba, late tayo, matutuwa kaya, pero kapag may ka-date, on time. Diba? Kapag may ka-date, excited. Diba? So, at kapag kaharap na si ka-date, talagang nakikinig, pero pagdating sa church, ay hindi nakikinig, lumilipad ang utak, ang isip. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, renewal. Ito yung kailangan natin mabago ang ating pag-iisip. So mga kapatid, hindi natutuwa ang banal na Espiritu, nalulungkot ang banal na Espiritu kapag yung mga salita ng Diyos pasok dito, labas dito sa kabila. Diba? So yun po. Kaya dapat kapag nandito tayo sa bahay-sambahan, tayo ay talagang focus at nakikinig sa salita ng Diyos. So yun po. Kailangan mabago talaga ang buhay natin. Sapagkat kung walang pagbabago, useless. Diba? Ang pagiging Kristiyano natin, useless na tayo po ay naligtas. So, mga kapatid, renewal, magbago na tayo. Kaya suriin natin ang ating isipan. Pangatlo, verse 28. The Holy Spirit was grieved when there is no, sabi po ng 28, let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands that thing which is good, that he may have to give to him that needed. Ang magnanakaw o ang nagnanakaw ay huwag na magnakaw. Pero tuwa-tuwa pa rin sila sa pagnanakaw. Diba? Magnakaw pa. Pagkus, magpagal. So ito talaga ang dapat sa mga tao nagpapagal. Na yung ating mga ipagbibili o yung ating kakainin, paghirapan natin na igawa ang kanyang mga kamay na mga mabuting bagay upang siya ay may bigay sa nangangailangan. So pangatlo, the Holy Spirit was grieved when there is no repentance. Kung ang isang Kristiyano na gumagawa ng kasalanan, ang isang mananampalataya na gumagawa ng kasalanan, ay hindi nagsisi sa kanyang kasalanan, talagang malulungkot po ang Diyos. Malulungkot ang banal na Espiritu, hindi natutuwa ang banal na Espiritu. Verse 19, tingnan niyo po verse 19. Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. So nais talaga ng Diyos ng banal na Espiritu, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Pagsisihan, talikuran. So Luke chapter 15 verse 10. Luke chapter 15 verse 10. Sabi po ng Bible, likewise I say unto you, there is joy in the presence. So there is joy. So natutuwa ang mga anghel at maging ang Diyos, ang banal na Espiritu ay may kagalakan, natutuwa in the presence of angels of God over one sinner that repented. Pero kapag ang isang makasalanan ay hindi nagsisi, hindi tumalikod sa kanyang kasalanan, ibig sabihin po niyan, nalulungkot ang banal na Espiritu. Nalulungkot ang Diyos. Kaya nga po, ito po mga nangyayaring lindol, bagyo, mga pagbahang ito po ay isang wake-up call para sa mga tao na sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos, ang banal na Espiritu ay nalulungkot, napipighati kapag tayo'y gumawa ng kasalanan na hindi natin pinagsisihan. So yun po mga kapatid. So nais ng Diyos, reject any unpleasant deeds.
Talikuran po natin yan, tanggihan po natin ang mga gawang hindi maganda, hindi kalugod-lugod sa Diyos. And remove every single sin. Alisin natin kahit yung mga maliliit na sinasabi nating kasalanan. Kasalanan ay kasalanan. Ito po ay pantay-pantay lang sa mata ng Diyos. Walang malaki, walang maliit. Pero sa mata ng tao, akala nila ay maliit lang naman to. Compared to sa mga pumapatay, compared to sa mga talaga ng re-rape, compared to sa mga nagnanakaw. So sa Diyos po, pantay-pantay lang ang kasalanan. Walang malaki, walang maliit. Kaya nais ng Diyos sa atin, remove every single sin and return unto God our Lord. So kung hindi tayo magbabalik loob sa Panginoon, so yan po ay talagang wake up call. Yung mga lindol, baha, sunog, ay talagang wake up call po yan para ang tao ay magbalik loob sa Panginoon. So mga kapatid, ngayon, tayo pinagbabalik loob sa Panginoon. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 1, tingnan po natin. Hebrews chapter 12 verse 1. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Sabi po dito, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. So kung tayo pinagbalik loob sa Panginoon, alisin na po natin yung mga pabigat sa buhay natin. Diba? And then sabi po dito, and the sin which doth so easily beset us. Ayaw ng Diyos na tayo haharap sa Kanya na gumagawa pa rin tayo ng kasalanan. Kung talagang tayo po yung nagbalik loob sa Panginoon, iwasan talikuran ang kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayo ay matagpuan na tayo ay gumagawa ng kasalanan. Yun po ang sinasabi po ng talata na talaga, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Mga kapatid, mga minamahal, nalulungkot ang banal na Espiritu ng Diyos kapag ang tao ay hindi nagsisi sa kanyang kasalanan. So napakaraming mga tao ngayon talagang tuwang-tuwa pa sila sa paggawa ng kasalanan sa kanilang mga pagbibisyo. Diba? Sa kanilang mga happenings. So nakita ko, napanood ko yung video. So talagang sila nagkakasiyahan ay lumindol. So talagang karipas ng takbo yung mga tao. Ay kasi nga, ang mga tao ngayon, hindi na nakakaalala sa Diyos. Yan. Nung may lindol, panay ang tawag sa Diyos. Pero kapag walang lindol, ang hanap lagi mga kalayawan, happenings, di ba? So ngayon, ang lalaki ng kanilang bahay, saan sila natutulog ngayon? Sa labas. Kasi meron pang mga aftershock. So natatakot sila na baka lumakas ang lindol, madaganan sila. So walang sinasabi ngayon ng kanilang magagandang bahay. So mga kapatid, mga minamahal, ang banal na Espiritu, ang Diyos ay nalulungkot, hindi natutuwa kapag ang tao ay hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Last mga kapatid, mga minamahal, verse 30 ng Ephesians chapter 4, verse 30, sabi po dito, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So talagang ang banal na Espiritu ay hindi naaalis sa ating puso. Talagang tayo po ay silyado, tinatakan na ng banal na Espiritu hanggang sa araw ng ating kaligtasan. Tayo po ay ligtas, tayo ay palangit sapagkat tinanggap na natin si Kristo sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Sumampalataya tayo sa Kanya na siya po ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay, na ang kaligtasan ay hindi sa gawa, ang kaligtasan ay hindi sa relihiyon, tayo po ay ligtas. So mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos, ang banal na Espiritu ay nalulungkot when there is no reaching the lost. Kung walang pag-aakay ng kaluluwa, kung hindi tayo nag-aakay ng kaluluwa, kung hindi tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, kung hindi tayo nagbabahagi ng kaligtasan, ang banal na Espiritu, ang Diyos ay nalulungkot, napipighati. Ang dami nating alam, pero nakakalungkot kung ano-ano yung ibinabahagi natin sa ating kapatid, kaibigan, katrabaho. Pero yung kaligtasan ay hindi natin may bahagi. Diba?
So salamat, mayroong mga talagang Kristiyano, mananampalataya, nag-iimbita, nag-invite. So ito po ang nais ng Diyos. Kung hindi tayo makapagsalita, kung hindi tayo makapag-share, mag-invite tayo upang sila po ay dito sa church mabahaginan ng kaligtasan. Dito sa church ay may turo sa kanila na ang kaligtasan ay hindi sa gawa. Ang kaligtasan ay hindi sa relihiyon. Ang kaligtasan ay hindi sa pagsunod sa mga kautusan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So ganun pa man, ang Diyos, ang Banal na Espiritu ay nalulungkot kapag hindi tayo sumusunod sa kanyang mga utos. So mga kapatid, mga minamahal, sana patuloy tayo mag-aakay ng kaluluwa, reaching the lost. Ang sabi po ng Roma chapter 8 verse 14, 16, tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa Roma chapter 8 verse 14. Sabi po dito sa verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So tayo po ay dapat nakikita sa ating pinangunahan ng banal na Espiritu. So yun po yung sinasabi dyan na for as many as are led by the Spirit of God. Pero nakakalungkot nga lang po, minsan hindi mo makita sa buhay ng Kristiyano, sa buhay ng mananampalataya, na sila po ay Spirit-led. Di ba? So marami sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya, emotionally led. At nakakalungkot, isang Espiritu lang naman ang ating tinanggap. Marami ba? O baka naman doon sa ibang Kristiyano, sa ibang mananampalataya, mayroon pa silang ibang spirit na nasa puso. Kasi nga, hindi natin makita sa ibang Kristiyano yung pagkakaisa. Kaya para bagang kung titignan natin, ay maaaring mayroon pang ibang espiritu sa kanilang puso. So, one Lord, one faith, one baptism, one Spirit. So, isa lamang yung Espiritu na ating tinanggap. Pero bakit hindi pare-parehas sa mga Kristiyano? So, yun po yun nakakalungkot po yun. Na hindi natin nakikita na mga Kristiyano nga ay nagkakaisa. So mga kapatid, so dapat tayo po ay Spirit-led. At sabi po ng verse 16, Roma chapter 8, verse 16. Tingnan po natin, verse 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So tayo po ay mga anak na ng Diyos, kaya dapat nakikita sa atin ang pagkakaisa, pagkakasundo, pagsunod sa mga utos ng Diyos. So kung sinasabi natin tayo mga anak na ng Diyos, dapat hindi na makita yung pagsasalita ng hindi maganda. Hindi na dapat makita sa atin, mapakinggan pa yung mga pagsasalita ng mga malalaswang salita. So dapat talaga, sabi nga po ng Ephesians chapter 4 na ito, na talaga sinabi po dito, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And then verse 9, Romans chapter 8 verse 9, sabi po dito, but ye are not in the flesh, wala na po tayo sa laman, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is not of his. So mga kapatid, mga minamahal, mag-akay tayo ng kaluluwa. Sapagkat hindi lahat ng tao ay mayroong banal na Espiritu. So 12 ibang tao ay masasamang espiritu pa ang nasa sa kanila. So magkakaroon lamang sila ng banal na espiritu kung sila ay sasampalataya kay Kristo. Tatanggapin ng Panginoong Jesus bilang Panginoong tagapagligtas. So hindi sila magkakaroon ng banal na espiritu hanggang hindi sila sumasampalataya sa Panginoong Jesus. So reaching the lost, mga kapatid, mga minamahal, it is a command. Ito po ay utos sa atin. So, nalulungkot ang Diyos, ang banal na Espiritu, kapag hindi natin sinunod ang utos na to. Diba, lahat naman tayo, kapag tayo nag-utos sa ating kapwa at hindi sumunod, ikaw ba'y natutuwa? Sino sa inyo ang natuwa na hindi ka sinunod? Taas nga kamay, abnormal yata ang ganun, ano? Na pagkatapos mo mag-utos, hindi ka sinunod, tumawa ka pa, ay salamat, hindi ako sinunod. Diba? Meron bang gano'n na nagpasalamat na hindi siya sinunod? So mga kapatid, ganun din po sa Diyos.
So ang pag-aakay ng kaluluwa, it is a command. It is the greatest thing to do. Ito yung dakilang bagay na dapat natin ginagawa. It is our mission. Yung pag-aakay ng kaluluwa. At ito talaga yung kabilin-bilinan ng Panginoon Jesus bago siya umakyat sa langit, bago siya bumalik sa langit. Acts chapter 1 verse 8. Sinabi ba ng Panginoon Jesus, nang siya umakyat, o magpayaman kayo? Diba? Hindi naman eh. So sabi po ng verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Ito yung kanyang kabilin-bilinan na talagang mag-akay ng kaluluwa, magpatotoo. So yun po yung kanyang pinagpili sa kanyang pag-alis dito sa lupa, sa kanyang pag-akyat at pagbalik sa langit. Ito ang kanyang bilin sa atin, mag-akay. And then Matthew chapter 28 verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So ang Diyos, ang Banal na Espiritu ay nalulungkot kapag hindi tayo nag-aakay ng kaluluwa. So mga kapatid, mga minamahal, every time na hindi tayo sumusunod sa mga utos ng Diyos, alam naman natin hindi ko na kailangan pag-isa-isahin pa ang mga utos ng Diyos. Kasi kung binabasa ninyo ang Bible, sabi nga na isang preacher, hindi kasi kayo nagbabasa. Sino ba yung nagsabi nun? Matandang pastor na yun, Pastor Morada yata. Magbasa kasi kayo ng Bible, kaya hindi nyo alam hindi kayo nagbabasa. So, kaya mga kapatid, hindi ko na po kailangan isa-isahin pa. Baka sabihin nyo naman si Pastor paulit-ulit. So, nais ko lamang pong sabihin sa ating lahat na ang Diyos, ang Banal na Espiritu ay nalulungkot, hindi natutuwa kapag tayo ay hindi sumusunod sa kanyang mga utos. So nalulungkot din ang Banal na Espiritu kapag isa lamang yung utos na sinusunod mo and the rest hindi mo na sinusunod. Nalulungkot ang Diyos, ang Banal na Espiritu kapag 2 o 3 utos lang ang sinusunod mo. At nalulungkot ang Diyos, ang Banal na Espiritu kapag tumigil ka na sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. So mga kapatid, sa pagtatapos, the Holy Spirit was grieved when there is no reconciliation, no renewal, no repentance, no reaching the lost. To God be the glory. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabing ito, sa inyong pong banal na salita na nagpapaalala po sa amin na tunay na kayo man din po ay nalulungkot kung kami po ay sumusuway sa inyong pong mga utos at hindi kami sumusunod. Nawa po Panginoon, tulungan mo po kami, Banal Espiritu, tulungan mo po kami puspusin, pangunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Tulungan na lagi namin masunod ang iyong kalooban, hindi po ang aming pong mga kagustuhan. Salamat po sa inyong pong banal na salita na aming po napakinggan. Nawa, hindi lamang ito napakinggan, kundi talagang may apply po namin sa aming pong buhay. Sapagkat sinabi mo po sa inyong pong banal na salita, be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Na nais mo po sa amin maging tagatupad ng inyong pong salita, hindi tagapakinig lamang. Nawa po Panginoon, lagi maghari sa aming pong puso at isipan ay ang pag-ibig, hindi ang galit, hindi ang mga bitterness, hindi yung mga kapuutan, kundi talagang maghari sa amin ay yung pag-ibig, pagpapatawad, at maging mabuti kami sa aming pong kapwa, especially sa aming pong mga kapwa mananampalataya. Sapagkat ito po ang sinabi mo po sa inyong pong banal na salita na talagang be kind one to another, maging mabuti, mabait sa bawat isa. At nawa po Panginoon, pakalinisin mo po kami at gawin mo po na kami po ay maging karapat-dapat sa mga favor, biyaya na patuloy mo pong ibinibigay sa amin. Salamat! Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad at hindi nagbabago. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, nananatili kang mabuti at tapat sa amin. Nawa, kami po ay maging tapat sa iyo at paglingkuran ka namin ng buong puso.
Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, ang lahat ng kaluwalhatian, papuri at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.